Okay, once again, welcome sa ating channel mga guys. At ito, nandito tayo ulit sa ating trabaho dito sa SLEX TR4 package B. At tutuloy natin ang ating trabaho sa pagkukongkreto. At ito ay isang double length 3.8 ang lapad. Ngayon guys, meron akong gusto lang bigyan ng comment kung ano yung nangyari o ang nakikita kong nangyari doon sa Star Tool. Kung sino man yung mga nakadaan na dyan sa Star Tool, bakit matagtag? Kahit nung bagong gawa yan, bakit matagtag yung konkretong nangyari dyan? Sa palagay nyo guys, kasi minsan dyan nagtuturuan nagtuturuan ng survey, tulad yan survey. Yung survey kasi sila ang nagsisit ng elevation, sila naglalagay ng string line, na-guide ng gumako. Minsan ang tinuturo machine, yung machine daw ay mayroon isang problema. Saan ba talaga guys ang nangyari? So kung titignan natin yung machine ay dinesign yung machine na yan talagang para maganda yung riding surface niyan. At talagang dapat wala kang makikitang argument na katulad na nangyari dyan sa Star Tool. Ano ba talaga nangyari? Survey ba o machine? So lagyan natin ng konting video guys. Okay guys, unahin natin yung survey. Ang trabaho ng survey guys, after na ma-blow top itong base, itong base na ito, after na ma-blow top yan, nasa elevation, ang ginagawa sila, naglalagay sila ng string line. Yung string line, sinisilip nila yan dun sa elevation na tatama doon sa design elevation finish ng konkreto. At dapat yan ay straight, straight yan dapat, at nasa tamang taas elevation. Kung sisilipin mo talagang pantay. So kung titignan natin dito, wala tayong masasabi na fault ang survey rito kasi pantay na pantay naman siya, straight na straight naman siya. Ang isang isinisisi sa mga survey pagka ganun is itong pagkakabit ng string line. Ang string line kinakabit sa dalawa sa pamamagitan ng mga stick rod mga guys. Itong stick rod na ito. And ang distansya ng bawat isa rito as recommended sa libro is 6 meters. Pero para mapadali yung pag-stationing natin, ginawa nating 5 meters. So mas umiksi. Kaya lang, may tuturo ang survey dyan kapag yung konkreto ay yung string line ay hindi batak. Halimbawa ito. Kasi nung araw, ang ginagamit is nylon. Kung yung original na tanse o yung string line na ginagamit na kasama sa fiber supply ng supplier ay talagang maganda yon guys, hindi yon basta na-elongate. Kaya lang yun naman ay nasisira later katagalan, napuputol din yon dahil nga nylon din lang yan. Ngayon ang ginagawa minsan, bumibili na lang sa palengke, kukuha ng 3.5 mm na nylon na tali, tapos yun ang ikinakabit as substitute. So alam naman natin yung mga nabibili dyan sa na nylon kapag ka naarawan talagang nag-elongate yun, or pagka naabatak mo nga ng husto ngayon, later on umaano rin yun, dumatap pa. Kaya maaring yun ang magiging dahilan para magkaroon ng sag. Saan ba nagsasag mga guys? Dito sa pagitan ng dalawang stick rod. Halimbawa, natapat na rito yung sensor, nandito na yung sensor, yung bigat ng arm ng sensor dito, siyempre meron bigat yon, magdi-deflect ito. Then siguro mga 3, kung talagang loose yung pagkatali, baka hanggang 1 cm. So mula doon sa poste na yon, yung stick rod na yon, bababa yung tansi mo ng mga 1 cm hanggang dito. Kung sabi natin 1 cm, kung talagang hindi nila nabatak ng gusto, nabatak man sa umpisa, pero kalaunan ay
nag-elongate na. Yung bigat ng arm ng sensor dito ay kaya niyang ibaba ng 1 cm kung low siya, or lalo na pagka ang pagitan ng mga stick rod mo ay masyadong malayo. Minsan kasi dahil nga dalawang side yung nilalagyan ng stick rod, sa pagmamadali ang ginagawa by 10. So isipin natin yung by 10 meters na distansya, pag napunta sa gitna, hindi lang 1 cm. So kapag yun ang sinundan ng fever through sensor, every 10 meters magde-deflect in between, or every 5 meters in between ng dalawang stick rod, magde-deflect yan ng 1 to 2 cm. So yun ang susundan. Unknowingly, hindi naman na-check kasi siguro hindi pa nila gaanong alam, hindi pa nila nasusukat, hindi nila na-check. Yun ang nangyayari, nagde-deflect. So every 10 meters meron siyang deflection. So kung mabilis yung sasakyan mo, sinunod yun, makikita mo yung tagtag, di ba? Para ka nangangabayo ngayon. So yun lang, may ano naman dyan. So ngayon, maganda itong sa contractor na ito ngayon, at dalang ginamit ay bakal na. Wire rope na siya, bakal. And talagang batak siya. Kasi dapat ito hindi mo ma-deflect. Hindi mo ma-deflect ito. Hindi mo ano to? Hindi mo ano ba yan? Hindi mo mabaluktot sa kamay-kamay mo lang. Yan maganda, at yung distansya is 5 meters. So yun. So yun lang naman nakikita ko sa ng survey. So yun guys, ang sa survey sa susunod na natin, abangan natin during paving kung ano pa yung isa pang dahilan na nakita natin na nagiging sanhi rin during operation. Then later on, punta tayo sa machine. Baka sa machine ay mayroon ding problema. Pero dito sa survey, yung hindi batak na string line at malayong distansya ng stick rod, yun ang nagkakaroon ng deflection. So every 5 meters makikita natin na kapag mabilis ay para tayong matagtag o kaya para kayo nangangabayo. So yun lang guys, at yung mga kaibigan natin dyan na hindi pa subscribe, please subscribe. At ngayon na-discuss natin kung ano yung posibleng nangyari doon sa Startol. Meron pang dalawang dahilan mga guys, so abangan natin.